May isang nag-comment sa post ko nito na bakit daw sa peklat ko nilagay yung portrait na ginawa ko. Nagmukha daw tuloy may bingot. Ang totoo niyan, meron pong cleft lip talaga yung portrait na ginawa ko o yung tinatawag natin na bingot. Lilinawin ko lang po, hindi ko talaga sa peklat nilagay yan, kundi yan po talaga yung itsura ng portrait na pinagawa sa akin. Bueno, mapagpalang araw sa inyong lahat. I-share ko lang po uli sa inyo itong memorial portrait na ginawa ko. Bale, inuna ko yung damit, imbis na kulay itim, ginawa ko siyang kulay blue dahil meron akong kailangang iwasan na unang tattoo. Yan po yung mga star sa baba. Yan pong design na yan ay gawa rin po mismo nitong portrait na ginagawa ko nung nabubuhay pa siya. Kumbaga, nag-drawing siya nung parang Superman tapos may 3 star. Sariling design niya yon, tapos pinatato nung asawa niya. Bali yung client po natin ngayon is babae. Asawa po siya nitong portrait na ginagawa ko. Ang kwento sa akin ni client, itong tattoo na nasa baba na dinesign ng asawa niya ay ipapatato sana ng asawa niya, kaso hindi na umabot kasi sumakabilang buhay na. So punta naman tayo sa tutorial natin. Bali gumagawa ako dito ng bigote na parang bagong tabas. Na ituturo ko na rin po to sa mga nauna kong mga video tutorial. Ang gamit ko po dito is 3RL. Tapos 5 volts lang po yung gamit ko. Ang diskarte ko, papointillisim po para magawa ko yung parang mga bagong tabas na bigote at balbas. Tapos kung mapapansin nyo, nagkulay ako kanina ng medium gray. Tapos ngayon naman light gray yung kinukulay ko. Para magmukha talaga siyang bagong tabas na balbas at bagong tabas na bigote. Tsaka talaga magmumukha siyang realistic kapag hinaguran mo pa ng gray o light gray, pwede rin dark gray, depende sa kinokopya mo. Dito sa paggawa ng detail ng mata, 3RL yung ginamit ko. Tapos sisegundahan ko siya ng Magnum, depende sa size ng Magnum kung ano yun sa tingin nyo mas tamang size na gamitin. Pero ako 9 Magnum yung ginamit ko dito. Dito naman sa frame ng eyeglasses niya, bali 9RS yung pinang-shade ko dyan. Tapos yung kulay, solid black. Tapos itong hinahagod ko, dark gray. Yan pong kulay ay nakabase dun sa kinokopya kong reference. Kasi yun yung nakikita kong kulay, black and dark gray yung kombinasyon. Siguro dahil sa effect na lang din yun nung pagkaka-picture. Kasi sa tingin ko, black lang naman talaga yung frame na yan. So dahil minsan sa picture, may mga tinatamaan ng liwanag. So nag-iiba yung kulay. Kaya dito sa frame ng eyeglasses niya, ginaya ko lang din kung ano yung nakikita kong kulay dun sa kinokopyahan ko. Mapunta naman tayo dito sa buhok. Bali dito, ang gagawin nating klase ng buhok dito is pa-faded din siya. So meron pa rin tayong mga discarding gagawin dito, kagaya ng pointillism uli, yung kagaya ng ginawa natin dun sa parang bagong tabas na bigote at bagong tabas na balbas. So ganun pa rin, pointillism. Mababang volts lang ako, 5 volts. Tapos ganyan lang yung diskarte ng hagod. Medyo mabilis yung hagod na mababang volts para ma-achieve natin yung tuldok-tuldok. Bali yung kinulay natin dyan, kung makikita nyo yung dark, solid black yung kinulay natin doon. Tapos gamit ko doon 7 Magnum. Tapos doon naman sa part na tuldok-tuldok na o yung pa-faded na, gumamit tayo dyan ng medium wash. Tapos light wash. Pointillism pa rin yung diskarte doon, yung light wash at saka yung medium wash, para magawa talaga natin yung pagka-faded ng buhok. Tapos hahaguran ko uli siya ng gray para magmukha siyang faded. Parang bagong gupit naman. Parang bagong razor, ganon. Pero syempre, wag lang basta-basta hahagod kayo ng kulay. Syempre, tignan nyo pa rin kung anong klaseng gray yung pagkakakulay niya. Tapos dito, ang gamit ko dyan, 7 Magnum pa rin. Tapos ganyan lang yung hagod ko. Pero iba na po yung bolts ko dyan. Normal na bolts ko na 6.5. Para makuha naman natin yung mga strand ng buhok. Magnum na po yung gamit doon. Tapos dito sa ilalim ng buhok, dark brown. Syempre parang may anino yan medyo madilim sa part na yan. So kailangan medyo madilim din yung ihahagod natin. Pero syempre titignan nyo pa rin talaga yung reference. Babasahin natin maigi kung meron ba talagang shadow na kailangang ilagay. Kasi minsan yung iba, kung ang tama ng ilaw nasa ilalim manggagaling, normal na mawawalan ng shadow yung ilalim ng buhok niya o yung ilalim ng bangs niya. Kasi sa ilalim nagmumula yung ilaw o yung liwanag. Pero kung sa taas naman or medyo taas o gitna, magkakaroon talaga ng madilim na part, yung bangs na yan. So dito nag-highlight na tayo. Yung mga reflection ng eyeglasses niya, nilagay ko na rin. Bali yung kinulay ko doon sa eyeglasses niya, doon sa may reflection,
Nakikita ko kasi parang light na teal. So nagmix lang ako ng teal at saka ng white para magmukhang light na teal siya. Tapos syempre lilinisin na natin. I-check natin kung meron ba tayong mga hindi pa nagawa, kung meron pa tayong kulang o meron bang kailangang iayos pa. Kung sa tingin nyo wala naman, kasi hindi naman kailangan na kopyang detalye yung bawat portrait na gagawin natin. Ang importante, mapalabas natin nakamukha niya talaga yung ginawa natin. Yung kahit makita nung ibang taong nakakilala sa kanya, mare-recognize ng mga tao na yon na siya talaga yung nakatattoo na yon. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City at ito po ang aking tattoo tutorial video.